Sa nakaraang kwento natin ay nasa isang kuweba ang Sword God at nagising ito mula sa kanyang pagkawala ng malay. At sa pagpapatuloy ng kwento, bigla namang naalala ng Sword God ang nangyari at pumasok sa kanyang isipan na pinuprotektahan siya ng kanyang mga alip-ores at dito napasabi ang isa na mas pinadami pa ng Red Dragon ang kanilang mga tagasunod sa kanila at inutusan niya naman na ang iba na mauna na sila dahil poprotektahan pa nila ang Sword God at para masayang ang oras ng mga sumusunod sa kanila habang si Flan naman ay tumatakas kasama ang Sword God at nagpasalamat naman siya sa kanilang mga alip-ores dahil sa pagbubuwis nila ng kanilang mga buhay. At bumalik naman ang eksena sa Sword God at napapikit naman siya dahil ayon sa kanya na para itong fragment ng kanyang alaala. At habang naaalala niya yun ay hingal na hingal naman siya at napatanong sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyari pagtapos noon. Napagdesisyonan niya naman na tumayo at habang papatayo siya ay nakakaramdam naman siya ng sakit sa kanyang katawan at nang tuluyan na siyang makatayo ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang halos mawala na ang kanyang mahika sa katawan at ayon pa sa kanya na tila ba ay isa pang milagro na nagawa niya pang magising. At habang naglalakad siya ay bigla naman siyang napakapit sa bato dahil parang nahihirapan siya sa kanyang natamong pinsala sa katawan gawa ng Bow God at hingal na hingal pa rin siya magpa hanggang sa ngayon at napatanong naman siya na kung mayroon bang ibang tao dito at paulit-ulit siyang nagtawag na kung mayroon bang tao dito. Sa isip-isip niya naman na maging ang kanyang open speech ay hindi niya magamit ng maayos. Ang open speech ay isang kasanayan na pwedeng makapagsalita gamit ang key. At naalala naman ng Sword God ang nakaraan niya dahil parang kagaya rin ito ng dati na hindi niya magawang magamit ang kanyang open speech. At dito binubuli siya ng mga kaedad niya at sinasabihan siya na makinig man lang siya kung hindi siya makapagsalita at dagdag pa nito na kung ano pa ba ang punto ng kanyang pagtuturo kung hindi man lang siya magmamakaawa ng maayos. Napaupo naman ang sumisipa sa kanya habang inihahagis niya ang barya sa kanyang mga palad at tinanong niya ang Sword God na kung ano ba ang gagawin nila sa kanya at kung gusto niya bang gamitin na lang niya ang maganda nitong mukha para makakuha siya ng pera at dagdag nito na hindi sapat ang kanyang ibinayad para sa kanilang sinisingil. Tinanong niya pa ang Sword God na kung gusto niya bang gawin nila siyang nakakaawa nang sa gayon ay mababayaran na nito ang kulang niya na bayad kapag pinutol nila ang kanyang kamay at binti. Sa isip-isip naman ng Sword God na ipinanganak siya bilang isang may kapansanan at panghahamak at panghaharas palagi ang kanyang inaabot araw-araw subalit nagpasalamat naman siya dahil mayroon siyang napagtanto ng maaga kumpara sa iba. At yun ay ang batas ng gubat at naisip niya rin na ang kanyang kapalaran ay napagdesisyonan na naisinilang siya sa mundong magulo ng Tore at napagtanto niya rin sa araw na yun ay ang walang ibang tingin sa kanya kundi ay isa lamang siyang biktima. Subalit sa araw ding yun ay mayroong sumigaw na may pangil at sinabi nito na tigilan na nila ang kanilang ginagawa at sinugod niya ang mga kumag at nang makita nila ang isang taong papalapit sa kanila ay hindi naman sila makapaniwala at pagkalapit nito sa kanila ay nakilala naman agad nila ito na ang taong ito ay nanggaling sa isang sungay na tribo at namutla naman sila dahil dun at bigla silang inatake ni Flan at nagsitalsika naman silang lahat habang naiisip ng Sword God na ang taong nagligtas sa kanya ay kaedaran niya lang din at nang makita niya yun ay napagtanto niya naman na si Flan ay hindi isang mandaragit o biktima. Pagtapos magawang patumbahin ni Flan ang lahat ng nang-aalipusta sa Sword God ay tinanong naman ito na kung ayos lang ba siya at wala namang naging tugon ng Sword God dahil may kapansanan itong hindi makapagsalita at lingid naman sa kaalaman ni Flan ay sinabihan niya ito na dapat magpasalamat man lang siya sa pagligtas niya sa kanya. Gumawa ng ingay ang Sword God na tila ba ay sinusubukan nitong magsalita at nang marinig yun ni Flan ay napagtanto niya naman na hindi nakakapagsalita ang Sword God at humingi naman agad ito ng tawad sa kanya. Bumalik naman ang eksena sa Sword God at habang naglalakad siya ay basa naman ang kanyang inaapakan at habang naglalakad siya ay hindi naman siya makapaniwala na naaalala niya pa ang walang kwenta niyang nakaraan. At maya-maya pa ay may liwanag naman siyang naaninag at dito may liwanag na nagmumula sa labas palatandaan na malapit na ang labas at dali-dali naman siyang naglakad kahit na nahihirapan siya upang masilip niya ang labas at dahil matagal siyang nanatili sa loob ay nasilaw naman siya ng husto at nanlaki naman ang kanyang mga mata sa kanyang nakita dahil nakita niya ang mga taong nakatayo sa pasukan ng kuweba at habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay sinubukan niya namang magsalita at dito nakatayo lamang ang mga taong ito na puro naduguan at may mga palasong nakatama sa kanilang mga katawan at sinusubukan niya pa ring magsalita subalit ang tanging lumalabas lamang sa kanyang bibig ay salita na aa at dito nakita niya si Flan na naging una niyang naging kaibigan at naging kasangga na mayroong nang nakabaon na 2 espada at may mga palaso pa subalit nakangiti naman itong tinatanggap ang mga sandatang nakabaon sa kanyang katawan.
At dito nakatayo ang kanyang mga alip-ores at nasa gitna si Flan, palatandaan na ibinuwis nila ang kanilang mga sariling buhay para lamang protektahan ang kanilang pinuno, at sa puntong ito ay hindi na tumigil ang Sword God sa kakasalita at napasigaw na lamang ito, at maya-maya pa ay napagtanto niya namang puro na lang malalamig na bangkay ang mga ito, at tumulo naman ang kanyang mga luha dahil sa kanyang nakita, at napaluhod naman siya sa tabi ng kanyang kaibigan na si Flan at pinagmasdan niya naman ang mukha nito, at nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung bakit ba ito ngumingiti ng ganyan sa kabila ng nangyari sa kanya. At maya-maya pa ay bigla na lang niyang isinandal ang kanyang ulo sa lupa dahil hindi niya lubos akalain na mamamatay ang kanyang kaibigan, at bigla namang siyang sumigaw at sa harapan nila ay mayroong mga hindi mabilang na mga kasapi ng Red Dragon ang mga namatay. Maraming namang katanungan ang Sword God sa kanyang isipan, at nagtataka niyang tinanong na kung bakit masaya pa ang kanyang kaibigan at kung bakit masaya pa siyang inialay ang kanyang sariling buhay. At ayon pa sa kanya na kung maibabalik niya pa ito sa pamamagitan ng pagbigay niya ng kanyang puso ay gagawin niya ito ng 100 na beses. Naaalala niya naman ang ginawang tulong sa kanya ni Flan at tinuruan siyang lumaban, at sa isip-isip niya naman na dahil nasa tabi niya ito palagi ay nagawa niyang makausad. Sa puntong ito ay may biglang umilaw, at nang tiningnan niya yon ay umiilaw ang kanyang Gengner. Habang pinagmamasdan ng Sword God ay ang kanyang umaalab na galit kanina ay napalitan ng pagiging kalmado, gayunpaman ang katawan ng Sword God at mahika ay lubhang napakahina, kaya naman hindi niya magamit ang Gengner. Taon naman ang masasayang kapag nagpagaling siya, kaya naman hindi na siya makapaghintay na makapaghiganti. Umilaw naman ang kanyang mga mata dahil sa pagkakataong ito ay wala na siyang pag-aatubili, kaya naman itinapon niya na ang natitirang niyang pride, at ito ang kapangyarihan na kanyang nakuha subalit hindi niya pa nagagamit, at ito ang Forbidden Key o ipinagbabawal na key na tinatawag na Cannibal, at ang Cannibal ay isang energy drain type na kasanayan o umuubos ng enerhiya na nag-a-absorb ng kapangyarihan ng mga namatay na tao at kinakain ang puso nito. Sa isip-isip naman ng Sword God habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na hanggat nakukuha niya ang kagustuhan ng kanyang namayapang kaibigan at mga kasamahan ay handa niyang itapon ang kakarampot na pride ng pagiging isa niyang mandirigma na mayroon siya. Tinawag niya naman si Flan, at sa isip-isip niya na hindi na ito nakatayo sa kanyang tabi palagi, subalit magiging kasama niya na ito palagi, at mas lumakas pa ang enerhiya na nanggagaling sa Sword God na kulay pula na parang dugo. Lumipat ang eksena sa Bow God at Summer Queen. At dito tinanong ng Summer Queen ang Bow God na kung aalis na nga ba siya. Sinabi naman ng Bow God na naniniwala siya na tapos na ang kanilang kontratang dalawa, at tinanong niya ang Summer Queen na kung tama ba. Tugon naman ng Summer Queen habang pinagmamasdan niya ang Bow God na oo naman, at tinawag niya ito sa totoo niyang pangalan na Zhang Wei, at dagdag pa ng Summer Queen na dahil daw sa kanya ay nagawa niyang mahawakan ng isa sa 5 pangunahing posisyon sa Asher Sword Clan, at dahil doon na silang mga taga-Red Dragon ay naging matagumpay sa digmaan. Ayon pa sa Summer Queen na kinikilala niya si Zhang Wei dahil sa kanyang ginawa, kaya naman pinaplano niyang bigyan siya na mataas na posisyon sa 81 mata, at tinanong niya ito na kung ano ba sa tingin niya. Tugon naman ni Zhang Wei na tatanggapin niya sana ang kanyang inaalok kung trabaho ito, subalit mahihirapan siya kapag nagtrabaho siya sa ilalim ng iba. Tugon naman ni Summer Queen na alam niya naman ang pribilehiyo ng nasa posisyon ng 81 mata at hindi niya pa rin ito gusto. Yumuko naman si Zhang Wei at humingi ng paumanhin dahil hindi niya gusto ang alok ng Summer Queen. Sa isip-isip naman ng Summer Queen na hindi niya lubos maisip na matatag ang pagtanggi ni Zhang Wei sa kanya, at tiningnan niya naman ito, at ayon sa kanya na narinig niya ang sabi-sabi na isa itong S-rank na mersenaryo dito sa makabuluhang mundo, at kapareho pa ito ng lugar na pinagmulan ng Heavenwing, subalit hindi niya alam na ganito pala ito kahusay. Naisip niya rin na mahirap na makahanap ng talentadong manlalaro katulad niya, kaya naman sa ngayon ay kinakailangan niya ng isang manlalarong tulad niya, lalong-lalo na ngayon na patay na si Bahal. At naakit naman siya dahil sa husay ni Zhang Wei, kaya naman gustong-gusto niya itong magtrabaho sa kanya, ngunit napagtanto niya din na hindi ito ang oras para maging sakim siya sa kapangyarihan. Tiningnan niya naman ang kanyang buhok, at ayon pa sa kanya na mas nagiging matingkad na kulay asul na ang kanyang buhok nitong mga nagdaang araw, at ito ang ebidensya na unti-unti nang namamatay ang kanyang puso ng dragon, at kung magpapatuloy pa ito ay magiging bato na lamang ang kanyang puso. Ang kanyang mga kasamahan ay linilinis nila ang bawat palapag ng tore, subalit kapag nakita nila ang Sword God ay naisip naman ng Summer Queen na mahihirapan pa rin silang mahanap ang bato. At nasisigurado niya naman na mayroong kumuha ng bato, hindi lamang ang Stone of the Sage maging ang mga materyales na kinakailangan, at napagdesisyonan niya naman na kahit anong paraan ang kanilang gagamitin ay kailangan nilang mahanap ang bastardong yun.
At napagtanto niya naman na kailangan niyang magdesisyon ng maingat at sinabi niya naman sa kay Zhang Wei na tatanungin niya ito ng huling beses at tinanong niya ito na kung wala na nga ba siyang intensyon na magtrabaho sa kanya at dagdag niya pa na alam niya rin naman ang ibig sabihin ng nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Humingi ulit ng tawad si Zhang Wei at sinabi niya na mayroon na siyang Diyos na pinaglilingkuran. Tugon naman ng Summer Queen na ang sagot niya ay tama lang para tanggihan ang kanyang inaalok sa kanya. Nagpasalamat naman si Zhang Wei sa kanya at sinabi naman ng Summer Queen na hayaan niya siyang bigyan niya ulit ito ng ibang trabaho at dagdag niya na ibibigay niya ang kahit anumang hilingin niya at ipinay niya naman na ang kanyang ibibigay na trabaho ay walang limitasyon sa oras ngunit gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon at inutusan niya ito na kailangan niyang hanapin ng isang tao at tinanong naman siya ni Zhang Wei na kung sino ba ang ipapahanap niyang tao. Hindi naman matukoy kung sino ang tao ang ipapahanap ng Summer Queen. Makalipas ang ilang saglit ay nasa labas na si Zhang Wei at naghahanda papasok ng portal habang papasok siya ay naisip niya naman na kung hanggang kailan tatagal ang bago niyang trabaho at bigla naman niyang napansin ang kanyang kwentas na suot at tiningnan niya ito at hinawakan ng mahigpit at habang nakatayo siya ay inaasahan niya naman na sana ang trabaho niya na ito ay magtagal man lang. Lumipat ang eksena sa kay Yeonwoo at kasapi ng Night Watch at dito nanginginig na inilalapag ng lalaki ang kape ni Yeonwoo sabay sabi niya pa na pwede niya nang inumin ang kanyang kape habang nanginginig ang kanyang boses dahil sa takot at habang kinukuha ni Yeonwoo ang kape ay ipinaliwanag naman ng lalaki na ang kapeng yan ay masusi niyang dinurog isa-isa at mayroong mabangong aroma dahil gawa ito sa pinaka-the best na butil ng kape. Bigla namang lumingon si Yeonwoo sa kanya at dahil sa gulat ng lalaki ay napasigaw na lang ito na patawarin niya siya. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na parang marami ang ipinagbago niya. Nagpasalamat naman ang lalaki sa kanya dahil daw sa kanya ay nagawa nilang mas mapahusay ang kanilang mga sarili. Kinumpirma naman ni Yeonwoo na kung dahil ba sa kanya. Takot naman ang lalaki sa kanya at sinabi niya na oo naman. Inilapag ni Yeonwoo ang kanyang kape at sinabi niya na dahil nakakapagod ang magsalita ng mahaba ay napagdesisyonan niya naman na dederetsuhin niya na ito. Labis naman ang nginig ng lalaki at minungkahi niya na ipagpatuloy niya ang kanyang sinasabi. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na may hinahanap siyang tao at tinanong naman siya ng lalaki na kung sino ang kanyang hinahanap. Sagot naman ni Yeonwoo na si Bram. Kinumpirma naman ng lalaki na kung ang tinutukoy niya bang Bram ay ang tinatawag na exile. Tugon naman ni Yeonwoo na siya nga. Dati miyembro si Bram ng Elohim, isa sa 8 clan na mahuhusay. Ang Elohim na clan ay mapili sa tatanggi pang miyembro at pinipili nila ang may mga mahuhusay na dugo at para bang katulad sila ng bourgeoisie ng Tore bagamat si Bram ay bumaba mula sa mataas na ranggo ng mga lahi sa Elohim. Naglakbay si Bram dahil sa panunuya sa katotohanan na ang kanyang pagkabuhay ay walang katuturan at ang resulta ay tinanggal siya sa clan at binigyan ng titulong exile. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na si Bram daw ay parang nagugustuhan naman ang ibinigay na titulo sa kanya. Sinabi naman ng lalaki na sa loob ng 4 na araw ay kokontakin niya ito. Sinang-ayunan naman ito ni Yeonwoo at sinabi niya na sabihan na lang nila siya kapag nahanap na nila si Bram. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na matalino ang isang ito dahil hindi nito tinanong kung ano ang kanyang rason kung bakit niya pinapahanap si Bram. Ipinakita naman agad ni Yeonwoo ang singsing sa kanya at nang makita yun ng lalaki ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at tinanong niya si Yeonwoo na kung ayos lang ba na gamitin niya ang bagay na ito. Ang artifact na ito ay isang communication device na ginagamit upang makipag-usap sa isang tao na malayo at mayroon lamang itong limitadong bilang ng paggamit subalit napakamahal nito at hindi madaling makuha ang artifact na ito. Kinuha naman agad ng lalaki ang singsing at inilapag ni Yeonwoo ang pera sabay sabi niya na ito ang kanyang bayad sa kanyang pinapagawa. Nang papaalis na si Yeonwoo ay sinabi naman ng lalaki na hindi niya na kailangang magbayad. Tugon naman ni Yeonwoo na tanggapin niya ang bayad na yan dahil nagpapatunay yan na gusto niyang mahanap si Bram sa lalong madaling panahon. Labis naman ang ngiti ng lalaki pagkabukas niya ng bayad ni Yeonwoo at hindi niya naman akalain na ginto ang ibabayad ni Yeonwoo sa kanya at yumuko naman siya agad at nagpasalamat siya at sinabi niya na gagamitin niya ito sa mabuti. Masaya naman si Yeonwoo dahil ang Night Watch ay ang pinakamalakas ngayon na organisasyon sa underground sa labas ng Tore mula sa kanilang pagkakadapa at ayon pa sa kanya na parang tanga lang kung titignan ang lalaking ito subalit matalino ito. Nang makalabas na si Yeonwoo ay sinabi naman ng lalaki sa kanya na mag-ingat siya sa kanyang paglalakbay.
Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na mas mapapakinabangan pa pala ang mga ito kaysa sa kanyang inaasahan at dahil mabilis ang lalaking yun ay malamang iniisip din nila na marami pa siyang ipapagawa sa kanila sa hinaharap at ayon pa sa kanya na parang nagawa niya ng pagsunod-sunurin ang kanyang pinaplano. At napasabi na lang siya na parang oras na para sa susunod niyang gagawin. Kinaumagahan ay nandito na siya sa 16 na palapag ng tore na tinatawag na The Life's Wheel Stage. Binabasa naman ni Yeonwoo ang kanyang sistema at ayon dito na hindi na siya pwedeng pumunta sa ibang landas dahil napili niya na ang templo ng Skuld. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. At ayon sa kanya na ang templo ng Skuld ay nawasak na at hindi niya naman pinagsisihan ang kanyang naging desisyon subalit sa tingin niya ay hindi magiging madali na malutas ang pagsubok na ito. May lumitaw naman na harang sa kanyang harapan at lumabas sa kanyang sistema na hindi siya pwedeng makapasok sa templo ng hinaharap na tinatawag na Skuld dahil ang nagmamay-ari ng templo ay hindi siya pinapayagan. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung magpapatuloy pa ang ganito ay hindi niya matatapos ang kanyang pagsubok at napagtanto niya naman na parang wala nang ibang paraan kaya naman kailangan niyang pilitin upang makapasok siya. May bigla namang lumitaw na nilalang sa kanyang likuran at pinapatigil siya nito. Sinabi naman agad ng bagong dating na ito ang banal na teritoryo ng Diyos at nakiusap siya na huwag siyang gumamit ng dahas dahil napakaaga pa nito. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ano ba ang kailangan niya. Sinabi naman ng babae na huli na ang kanyang pagbati at nagpakilala ito na siya si Hepburn na isang apostol ng Diyosa na si Erd at dagdag niya pa na gusto siyang makita ng Diyosa. Nagtataka naman si Yeonwoo na kung bakit siya gustong makita ng Diyosang si Erd. Tinanong siya ni Yeonwoo na kung sinusubukan niya ba siyang saktan dahil sa nangyari sa templo ng Skuld. Sinabi naman ni Hepburn na wala silang kakayahan na manakit at sinabi niya pa na dapat alam niya ang bagay na iyan at kung hindi siya naniniwala sa kanya ay ipinapangako niya sa pangalan niya. Napaisip naman si Yeonwoo na ang apostol ni Erd ay hindi naman delikado dahil parang nasa A-rank lang naman ito ngunit hindi naman ito ang kanyang kalaban. Pinagmamasdan niya naman si Hepburn at ayon sa kanya na hindi niya alam kung bakit niya siya nilapitan. Naalala naman ni Yeonwoo na sinabi ni Hepburn na ipinapangako niya sa kanyang pangalan kaya naman ang ibig sabihin lang nun ay handa itong tanggapin ng kahit anong parusa kung babaliin niya ang pangako niya dahil kapag mataas na Diyos ay mas malala ang parusang matatamo nito. Sinabi ni Hepburn sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang Diyosa ay gusto lamang siyang makita at dagdag niya pa na hindi na rin masama dahil nakita niya kung gaano siya kasabik na matapos ang kanyang pagsubok at ipinaliwanag niya naman na ang dalawang templo ay hindi siya pinapayagang pumasok subalit dahil ipinatawag siya ng Diyos ang si Erd ay bukas ang templo nito para sa kanya. Tugon naman ni Yeonwoo na kung sa gayon ay wala na siyang dahilan para tumanggi subalit hindi niya gusto ang kanyang pamamaraan at bigla niyang ipinalabas ang kanyang mga alipores at nang makita yun ni Hepburn ay nagtataka naman siya kung ano ang lumalabas sa ilalim ng lupa at labis naman ang kanyang takot at napatanong siya na kung ano ba ito. At maya-maya pa ay bigla namang may dumaang espada at natanggal ang hood ni Hepburn sabay sabi pa ni Yeonwoo na huwag na siyang magulat pa dahil kinakailangan niya lamang gawin ito sa kanyang pamamaraan. At dito tinututukan ng isang kalansay na alipores ni Yeonwoo si Hepburn ng kanyang karit at habang nagaganap yun ay napasabi na lang si Yeonwoo na nagulat siya dahil hindi niya iniisip na isa pala itong mataas na elf at tinanong naman siya ni Hepburn na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na sinabihan niya na ito na hindi niya gusto ang pamamaraan niya dahil mukha nga siyang merspeto subalit wala na siyang ibang paraan pa at kahit pa na ipinangako niya sa kanyang Diyos ang pangalan ngunit hindi siya nito binibigyan ng rason upang pagkatiwalaan siya. Sinabi niya pa na papakawalan niya ito kapag natapos na ang lahat at ayon nga sa kanyang sinabi hindi nila siya sinusubukang saktan kaya naman wala siyang rason upang masaktan siya. Sinabi naman ni Hepburn sa kanya na puno siya ng pagdududa. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na sabihin na lang nila na hindi siya tanga dahil sa mundo ng tore kapag sinunod niya ang isang intensyon na hindi alam kung ano ang pinaplano nila ay para na rin itong pagpapakamatay. Napabuntong hininga na lamang si Hepburn at sinang-ayunan niya naman ang sinabi ni Yeonwoo sa kanya at minungkahi niya na sasamahan niya ito patungo sa Diyosa na si Erd. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa templo ng nakaraan na tinatawag na Ord. Habang papasok sila ng templo ay sinabi naman ni Hepburn sa kanyang kasamahan na ang kasama niya ngayon ay ang bisita na inimbita ng Diyosa at inutusan niya naman ang mga ito na buksan nila ang pintuan. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ito ang templo ni Erd at sa kabila ng pagiging panganay nito sa tatlong Diyosa ay siya ang medyo mahinhin dahil siya ang naatasan sa nakaraan at medyo hindi kilala ng tagasunod.
Naisip niya rin na ang apostol ay siyang avatar ng Diyos dahil pinagbasehan niya ang ugali ng mga pari sa paligid at parang totoo nga ito sa kabila ng nakatutok ang karit ng kanyang alipores sa baba nito ay hindi man lang sila tumitingin dito at magsalita man lang dahil kung mangyari man yun ay parang binastos na rin nila si Hepburn at ang ibig sabihin lang nito na kailangan niyang patatagin ang pagkahawak niya sa buhay nito. Naalala niya naman ang sinabi ni Laplace sa kanya na binalaan siya patungkol sa pinakamatanda sa tatlong Diyos at ang mensahe na sinabi sa kanyang ni Laplace ay nanggaling pa sa demonyo. Sa isip-isip naman ni Yon Wu na wala siyang interes sa mundo ng demonyo subalit minabuti niya naman na mas mag-ingat. Ang apostol ay isang taong nagre-representa ng kautusan ng Diyos na hindi magawang makaalis sa ika-78 na palapag ng tore o kinatawan ng Diyos at dahil parte nila ito ay ang pagkamatay ng isang apostol ay malaking pinsala sa kanila. Naisip niya rin na ang buhay ni Hepburn ay napakahalagang hostage dahil ang matataas na elves ay ang ninuno ng mga dark elves at ang kanilang buhok na ginto ay ang ebidensya ng banal na dugo na minana nila kay Freya na siyang diyosa ng kagandahan. At dahil ang kanilang katangian ay mahirap sundan, mahirap din silang mahanap kahit na sa loob ng tore ngunit ang mga natitira ay mga nasa 1,000 taong gulang na. Kapag naman ang isang supreme race o mataas na lahi katulad ng mataas na elf na apostol ang mamatay ay magagawa nitong mapababa ang katayuan ni Erd kaya naman napagtanto niya na ito ang pinakasagip na paraan para sa kanya. Bagaman kapag nalaman nito ni Erd ay hindi ito masisiyahan at ayon pa sa kanya na walang rason upang kumilos siya na naaayon sa kanilang kagustuhan na hindi niya man lang alam ang mga iniisip nila. Patuloy lamang sila sa paglalakad at maya-maya pa ay nakarating na sila sa isang malaking pintuan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.